Una riyan ay ang pagkakasundo ng mga lider ng bansang Thailand at Cambodia na gumawa ng mga hakbang para pahupain ang kanilang gulo at maghanap ng mga pamamaraan para sa pangmatagalang kapayapaan. Yan Susan ang naging resulta ng trilateral meeting sa pagitan ng Thailand at Cambodia na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos bilang ASEAN Chair ngayong taon. Simula kasi noong nakaraang taon na uwi na sa bakbakan ng agawan sa teritoryo ng magkapitbahay na bansang Thailand at Cambodia kung saan daan-daan nang namatay at daang libo na ang nagsilikas. Kasunod ng pagpupulong, inatasan ng dalawang bansa ng kanilang mga foreign affairs ministers sa paigtingin, augnayan at maghanap ng mga konkreto at praktikal na hakbang para sa kapayapaan. Ang Pilipinas naman bilang tagapamagitan ang siyang magmamonitor at titiyak na matutupad ang mga kasunduan. Mahalagang resulta ito, Susan, lalo't ang kooperasyon at pagtutulungan ng ASEAN bilang isang regional bloc ang isinusulong para sa mas epektibong pagtugon ng mga miyembro nito sa epekto ng giyera sa Middle East. The Philippines approached this dialogue with utmost respect for both countries, guided by ASEAN's fundamental principles of respect for sovereignty, non-interference, and the peaceful settlement of disputes. Ikalawang update, Susan, ang naging resulta naman ng bilateral meeting o yung one-on-one ni Pangulong Bongbong Marcos at Vietnamese Prime Minister Le Minh Hong. Nagkasundo ang dalawang lider na magtatag ng pangmatagalang rice trade mechanism na titiyak sa supply ng pagkain sa Pilipinas at Vietnam. Napag-usapan din ang kooperasyon sa pagsawata ng transnational crime, kabilang dyan ang human trafficking, ang mga scam hub at ang pagtutulungan para isulong ang turismo. At ikatlong update, ang naging pulong kasama ng mga lider ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia o ang BIMP IAGA, East Asia Growth Region. Ito naman layong pagtulungang iangat ang mga piling remote areas ng bawat bansa. Para sa Pilipinas, ito yung BARM region sa Mindanao at ilang bahagi ng Palawan, partikular sa larangan ng agrikultura at infrastruktura. Discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. Ngayong araw naman ang main event kung saan magaganap ang leaders meeting. Inaasahan maglalabas ng statement ng ASEAN leaders yung response to the Middle East crisis. Ito yung mga hakbang para sa mas maayos sa pagtugon bilang isang regional bloc sa oil crisis na nalikha ng giyera sa Middle East. Samantala, natanong din ng Pangulo kahapon tungkol naman sa issue ng West Philippine Sea, partikular yung inaasahang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. At anya, babagitin niya raw ito bagamat in general terms lang, ika niya.